Magpapatuloy ang istorya kung saan sinasabihan ng isang pulis ang ating bida na inimbestigahan na raw nila ang nangyaring tangkang pagpatay rito at nalaman nga raw nila na nasa Twin Tower ang may gawa. At gaya raw ni Delilah, sigurado raw na may nagtatangka rin sa buhay ng bida kung kaya dalawa raw silang biktima rito, kaya magbibigay raw siya ng mga bantay sa bida na handa itong bantayan buong araw. Sa narinig ay naging masaya ang bida, talagang maaasahan nga raw ang pulis na iyon at kapag raw nasa kanyang tabi ang mga ito hindi na raw siya matatakot pa. Sabay tanong nito kung gaano raw ba karami ang pulis na magbabantay sa kanya. Sa tanong ng bida ay sinagot siya ng pulis na 2 lang raw. Sa narinig ay nasabi na lang ng bida na dahil raw 2 lang ang magbabantay sa kanya, sigurado raw na may binigay rin na bantay ang mga ito kay Delilah, kung kaya gusto raw niya na matanong kung ilan raw ba ang binigay nito na magbabantay sa babae. Sinagot siya ng pulis habang namumula pa na isang sikat na individual nga raw si Delilah, kung kaya mga 12 na tao raw ang magbabantay rito. Pagtapos sabihin ng mga bagay na iyon ay agad na rin ito na umalis. Habang naiwan ang bida na nagagalit sa isip nito na siya raw ang pinakamayaman sa bansa, pero binigyan lang raw siya ng mga ito ng 2 lamang, habang ang sikat raw na singer ay binigyan ng 12. Kinabukasan kung saan nagising ang bida dahil sa pagriring ng kanyang phone. Sa pagkuha niya ng phone ay agad niya na tinanong si Ling Xuan kung ano raw ba ang problema at tumawag ito sa kanya. Sinagot siya nito na nalaman na raw nila ang mga pagkakakilanlan ng mga tao na gusto pumatay sa bida, ito raw ay si Zhang Jun at Huang Chao. Sa narinig ay naging masaya ang bida na nagtanong kung maaari raw ba na sabihin sa kanya ni Ling Xuan ang mga impormasyon sa tao na iyon, dahil hindi nga nito matandaan na may ginawa siyang hindi maganda sa mga tao na iyon. Sa isip pa ng bida na kung maglalagay rin daw siya ng bounty sa ulo ng mga ito katumbas ng bounty na nilagay ng mga ito sa kanya, sigurado na raw na siya ay makakapaghiganti. Nang sa kabilang linya ay nagsaad si Ling Xuan na si Zhang Jun raw ay ang shareholder ng Shendayan Group, pero balita raw na namatay na ito sa isang aksidente 5 taon ang makalipas. At si Huang Chao naman raw ang Vice President ng Shanghai Association, pero napabalita na rin daw na patay na ang tao na ito. Pero bago raw napabalita na patay na ang mga ito ay meron raw na koneksyon pa ang mga ito sa tatay ni Mr. Lee. Sa narinig ay sinabi na lang ng bida na naiintindihan raw niya. Sa isip pa nito na kung gano'n na ang ama raw pala ni Mr. Lee ang may pakana ng lahat, hindi nga raw siya nito matalo sa business, kaya raw gusto nito na gumamit ng ibang pamamaraan, kung gano'n na mapipilitin na rin daw siya na gumamit ng kakaibang pamamaraan. Pagtapos sinabi nito kay Ling Xuan na gusto raw niya na masira ang lahat ng koneksyon ng Lee family mula umpisa hanggang sa dulo, magbibigay raw siya ng kalahating trillion dito, gusto raw niya na tuluyang mabankrupt ang Lee family. Sa gulat ay nabitawan ni Ling Xuan ang kanyang phone, na isip nito na ang mga nagastos na raw ng bida sa kumpanya at sa iba pa ay umabot na ng 1 trillion, pero ngayon raw magbibigay pa rin ito ng kalahating trillion ng parang wala lang. Pagtapos nakita nito na pinadala na ng bida sa kanya ang 500 billion, kaya naisip na lang niya na mabilis raw na pinadala sa kanya na parang wala lang. Ang ibig sabihin raw na marami pa talagang pera ang bida, na parang wala lang rito ang ganong pera. Ang akala nga raw niya dati na magkasing yaman lamang ang bida at ang Lee family, pero mukhang naiintindihan na raw niya ngayon na hindi man lang raw karapat dapat si Mr. Lee para punasan ang sapatos ng Diyos ng yaman. Pagtapos sinabi nito na may sasabihin pa raw siya sa bida, na kausap na raw niya ang nagbebenta ng satellite at ang presyo raw ng mga ito ay nasa 2 billion kada isa. Sa narinig ay sinabi ng bida na bumili raw si Ling Xuan ng mga 20 sapagkat 2 billion lang naman raw pala. Sa narinig ay agad na sumang-ayon si Ling Xuan, kahit na parang natatakot na ito sa dami ng pera ng bida. Sa kabilang banda, naiisip ng bida na magandang balita nga raw na magkakaroon na siya ng kanyang sariling satellite, at ngayon raw ang kailangan na lang niya na gawin ay ang gayahin ang dark web at gagamitin raw niya ito sa isang magandang paraan. At sa oras raw na malagay na niya sa tamang posisyon ang mga satellite ay makakaya na raw niya na palitan ang dark web at gumawa ng sarili niya. At sa oras raw na buksan ng mga assassin ang dark web niya ay kusa na raw na malalaman niya ang mga lokasyon nito, at sa ganung punto raw magsisimula ang palabas. Samantala makikita ang bida, ngunit nasa isang screen lamang ito dahil makikita na ang lalaki na manager ni Delilah ay nakamasid rito. Sinabi pa nito na tingin raw ba ng bida na porket may nagbabantay rito ay magiging ligtas na ito, hindi raw ba nito alam na sa oras na nakakaramdam ng kaligtasan ng isang tao mas lalo lang raw itong madaling patayin. Dagdag pa nito na ngayon na raw ang araw na mamamatay ang bida. Babalik ang eksena sa ating bida kung saan napagod ito sa kanyang mga ginawa, kung kaya kinuha niya ang isang tubig at ininom niya ito. Pero nagulat siya nang ininom niya ang tubig, may kakaiba nga raw sa tubig na iyon. Sa kabilang banda ay nagsasaad ang hangal na napansin na raw ba ng bida ang lason sa tubig, ang kaso nga raw na huli na ang lahat para doon.
Ang isang patak na lang raw ng lason na iyon ay sapat na para mapatay ang isang tao, ngunit ang nainom raw ng bida ay hindi isang patak lang, kaya nakatakda na raw ang mangyayari rito. Dagdag pa nito, habang may malademonyong mukha na kahit ilang beses pa raw niya nagawin hindi nga raw nagbabago, napakasaya pa rin daw niya na pinapanood ang iba na namamatay sa kanyang harapan. Babalik sa bida kung saan naiisip na lang nito na mukhang mamamatay na nga raw siya kapag wala pa siyang ginawa, kung kaya nasabi na lang nito na magbigay raw ang kanyang sistema ng 50 points sa kanyang constitution. Sa ginawa ng bida ay agad na nagpakita ang sistema na binabati ang host dahil matagumpay ang pagpapalakas rito. Pangalan Chen Yuan, nasa edad ng 22, height 185 cm, weight 77 kilo, strength 135 points, constitution 185 points, spirit 135 points, agility 135 points. Ang average sa normal na adult ay nasa 10. At dahil sa ginawa ng host ay may kasalukuyan na lang ito na 70 strength points. Sa nangyari ay naisip na lang ng bida na pagtapos raw niya na palakasin ang kanyang constitution ay nawala na raw ang pakiramdam niya at napalitan na lang raw ng sakit sa tiyan, pero hindi niya na raw nararamdaman na magiging banta pa sa kanyang buhay. Dagdag pa nito na sa panaginip lang raw siya magagawa na mapatay ng mga ito, pero nanghihina ng araw siya ngayon kaya hindi na raw niya alam ang gagawin. Sino raw ba ang mag-aakala na gagamit ng tubig ang mga asasin? Mukhang minaliit nga raw niya ang kakayahan ng mga ito. Masyadong nga raw kasi niya na iniisip na isang babae ang Bloody Rose, pero hindi raw niya naisip na maaaring lalaki rin ito. Dagdag pa nito na palagi nga raw na nagbibigay ng bulaklak ang Bloody Rose sa oras na matagumpay na raw ang pagpatay ng mga ito. Gaya ng naiisip ng bida, makikita sa labas ang isang lalaki na may hawak na bulaklak pagtapos kumatok ito sa pinto ng bida. Sa ginawa nito ay agad na naging alerto ang mga bantay ng bida at agad na nagtanong ang mga ito kung sino raw ba ang lalaki. Sinagot sila ng lalaki na ano raw ba ang ginagawa ng mga ito, isang delivery boy nga lang raw siya, may nag-order nga raw ng bulaklak sa kwarto ng bida kaya hindi raw dapat ginagawa sa kanya ang bagay na iyon. Sa mga narinig ay naisip ng pulis na may mali nga raw sa nangyayari, sino naman raw ba ang magpapadala ng bulaklak ng biglaan na lang. Sa naisip ay agad ito na kumatok sa kwarto ng bida at nagtanong kung ayos lang raw ba ito, pero nang wala silang matanggap na tugon mula sa bida ay naisip na ng mga ito na sirain na ang pinto nang sa gayon ay makapasok sila. Kaya sinira na nga nila ang pinto pagtapos nakita ng mga ito ang nakahandusay na bida, kaya naisip na lang nito na baka patay na raw ito, kaya agad niya na pinatigil ang mga pulis na kasama niya sa pagpasok. Sinabi nito na sigurado raw na may nangyari kaya tumawag na lang raw sila ng mga pulis para mag-imbestiga sa paligid. Maya-maya nang makaalis na ang kanyang mga kasama ay labis ang pagsisisi ng lalaki. Anong klase raw ba ng pulis ang gaya niya? May nakapatay nga raw sa bida sa kabila ng pagbabantay niya. Sa tingin raw niya na isa siyang walang kwenta na pulis. Ngunit hinawakan ng bida ang kanyang balikat dahil masyado nga raw na mahusay ang kalaban, kung kaya hindi na raw kailangan pa na umiyak nito. Ngunit hindi sumang-ayon ang pulis dahil kasalanan raw niya talaga, pero natigilan ito dahil hindi pa raw pala patay ang bida. Sinagot siya ng bida na hindi nga raw muna siya tinignan ng mga ito at sinabi na lang agad na siya ay patay na. Talagang nakakabahala nga raw ang ginawa ng mga ito. Sa kabilang banda ay takang-taka ang hangal, paano raw ba na nangyaring hindi pa namatay ang bida, buhay nga raw talaga ito. Samantala sinabihan naman ng pulis ang bida na para raw sa kaligtasan nito kailangan na raw nito na umalis sa lugar at magtungo na sa ospital. Sinagot siya ng bida na mamaya na raw niya iisipin ang bagay na iyon, sa ngayon raw ay may gagawin siya. Pagtapos naisip ng bida na nagawa raw ng mga ito na makapaglagay ng lason sa kanyang tubig, kung kaya sigurado raw siya na may surveillance raw ang mga ito sa kanyang kwarto. Pagtapos hinanap nito ang surveillance dahil alam raw niya na para gumana ang surveillance nangangailangan pa raw ito ng kuryente, kung kaya sa oras raw na makita niya kung saan ito nakakonekta ay malalaman na rin raw niya ang lokasyon ng Bloody Rose. Pagtapos tuluyan na nalaman ng bida kung saan nakakonekta ang surveillance sa nakita ay naisip na lang ng bida na ang tinuturo nga raw ng lokasyon ay kung nasaan ang manager ni Delilah. Mukhang kakaiba nga raw. Nang dumating sa lugar sila, uswang na nagtanong kung ayos lang raw ba ang bida. Dagdag pa ni Miss Han na narinig raw nila ang isang malakas na ingay, kung kaya inisip raw nila na may nangyari na hindi maganda sa bida. Samantala makikita ang pulis na humahanga dahil ang ganda nga raw ng dalawa na nasa paligid ng bida, talagang kakaiba raw ang alindog ni Mr. Yan. Samantala sinagot ng bida ang dalawa na ayos lang raw siya, nakainom nga lang raw siya ng tubig na may lason. Sa narinig ay labis na nagulat ang dalawa. Pagtapos kinuha ng bida ang tubig na nainom niya at tignan raw nila ang tubig na iyon at tignan rin daw ng mga ito kung sino ang pumunta sa kanyang kwarto bago pa man siya.
Dagdag pa nito na may pinhole camera nga raw sa kanyang kwarto kaya kailangan raw na hanapin ng mga pulis ang camera na iyon. Maya-maya ay nakita na nga nila ang camera sa kwarto ng bida kaya nainis na lang ang pinuno ng mga ito na nagsabi na kailangan raw nila na suriin ang buong hotel. Sa kabilang banda ay napapasabi ang hangal na hindi raw niya inaasahan na hindi magtatagumpay ang kanyang plano kung kaya kailangan na lang raw niya na gumawa ng isa pang plano. Masaya pa ito dahil wala nga raw siyang iniwan na bakas na siya ang may gawa ng mga bagay na iyon kaya wala raw na tao ang maghihinala sa kanya pagtapos hinulog nito ang kanyang tablet sa tubig at sinabi na hindi raw siya mahuhuli ng bida. Sa kwarto naman ng bida ay sinabi ng pulis na nakita raw nila na ang pumasok lang sa kwarto ng bida ay ang tauhan mismo ng hotel pero pagtapos raw na malaso ng bida at makaligtas ay namatay na rin daw ang babae na iyon sa isang aksidente. Sa narinig ay sinabi ng bida na namatay raw ang pumasok sa kanyang kwarto ibig raw na sabihin ay ayaw ng asasin na may magturo sa kanya sa madaling salita tinatanggal raw nito ang lahat ng ebidensya. At napag-alaman raw nila na ang bumili ng bulaklak ay ang assistant ni Delilah sa raw ng mga ito na nagpadala lang raw sila ng bulaklak upang humingi ng tawad sa bida. Sa narinig ay napagtanto ng bida ang balak na sabihin ng lalaki na ang lahat raw ba ng ebidensya ay nawala. Sa sinabi ng bida ay sumang-ayon ang pulis sa kanya at humihingi raw sila ng tawad dahil kailangan raw nila ng solid evidence para maaresto ang isang nilalang. Sinang-ayunan naman ito ng bida dahil may mga sariling patakaran nga raw ang mga ito at wala na siyang magagawa pa doon. Pagtapos sinara nito ang kanyang pinto dahil kung kailangan pa raw ng solid evidence para kumilos ang mga ito ay iba raw siya. Tingin raw ba ng mga ito na sila lang ang maaari na maglagay ng bounty sa kanya? Pagtapos ay agad na nag-search ang bida sa darknet at nag-offer siya ng 100 milyon para sa buhay ng hangal. Kung hindi pa nga raw sapat ang bayad niya ay magdadagdag pa raw siya. Makikita sa isang lugar kung saan nasasabi ng isa na may malaking trabaho nga raw sila 100 milyon nga raw ang bayad at pinag-uusapan na nga ng mga ito ang trabaho. Makikita sa isang lugar ang isang lalaki na nagsasabi na kaya raw niya na gawin ang trabaho. Ngunit sinabihan siya ng kasama niya na huli na raw ito dahil masyadong mabilis nga raw ang iba kung kaya sigurado raw siya na nagawa na ang trabaho. Lilipat ang eksena sa hangal kung saan laking gulat nito nang makita niya na may naglagay ng bounty sa kanya at sa halaga pa raw ng 100 milyon. Masama nga raw ang nangyayari dahil kilala raw niya ang mga assassin sa bilis ng mga ito na kumilos kung kaya sigurado raw siya na kanina pa nagsimula ang mga ito. Pagtapos nagtanong ito kung sino raw ba ang nasa likod niya inutusan niya ito na magpakita. Sa sinabi nito ay makikita ang maliit na kamay at ang kanyang anak pala ito. Sa nakita ay nakahinga naman ng maluwag ang hangal pagtapos nabahala rin ito dahil bakit raw ba nabigla na lang na naroon ang kanyang anak at nasaan raw ba ang nanay nito. Sinagot siya ng anak niya na namiss lang raw niya ang kanyang tatay kung kaya nagdala raw siya ng regalo isang perpektong regalo nga raw para lang sa kanyang ama. Pagtapos tinutok nito ang baril sa kanyang ama tinanong pa niya ito kung gusto raw ba ng ama niya ang kanyang regalo. Sa nakita ay labis na lang ang takot sa mukha ng hangal at ang maririnig sa buong gusali ay ang malakas na tunog ng baril. Kung saan makikita na lang ang malamig na bangkay ng hangal kasabay makikita na nakasuot lang pala ng maskara ang lalaki sapagkat hindi naman pala ito ang kanyang anak. Sinabi pa nito na hindi naman raw pala magaling ang Bloody Rose napakadali lang raw nito na mapatay maswerte raw siya dahil malaki nga raw ang bayad na makukuha niya para doon. Babalik ang eksena sa ating bida kung saan sinabi ng pulis na hindi raw maaari na parang walang pakialam ang bida na target na nga raw ito ngayon ng 2 beses kung kaya kailangan na raw nito na mag-ingat. Sinagot siya ng bida na sigurado raw na ang pagpunta niya sa pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas para sa kanya. Sa narinig ay nagulat na lang ang pulis na nagtanong kung anong klase ng pag-iisip raw ba ang meron ang bida. Nang matigilan ito dahil may pumasok na isa pang pulis na nagsabing may masamang balita nga raw sapagkat ang manager nga raw ni Delilah ay namatay na. Sa narinig ay nagtanong ang lalaki na kung nasuri na raw ba talaga ng mga ito patay na raw ba talaga. Habang naisip naman ng bida na parang ang bilis naman raw ata talagang kahanga-hanga raw na nagawa agad ng mabilis ang bagay na gusto niya. Pagtapos sinabi ng bida sa mga pulis na kung may aasikasuhin raw ang mga ito ay gawin na ng mga ito. Sa narinig ay umalis na ang mga ito at sinabihan pa ng isa ang bida na hindi raw nito dapat na ibaba ang bantay nito at makalipas raw ang 1 oras magpadala raw ito ng mensahe sa kanya upang malaman raw niya kung ligtas ba ito. Sa pag-alis ng mga ito ay inubos na ng bida ang kanyang inumin at nakahinga ito ng maluwag dahil naayos na raw ang kanyang problema at sigurado malaya na raw siya ngayon. Pagtapos lilipat ang eksena sa labas ng Imper Film Academy kung saan nasasabi ng bida na ngayon nga raw ang tamang oras na pumunta sa maraming magaganda na babae nga raw sa lugar.
Mas marami pa nga raw ang magaganda doon kesa sa lugar niya. Tanong pa nito na kung sino raw ba ang pipiliin niya sa mga ito na makabuo ng koneksyon sa kanyang sistema. Dagdag pa nito na sa yaman raw niya at sa husay hindi na raw niya kailangan pa ang mga simpleng bagay. Pagtapos tinawagan nito si Yang Sijen at nagsabi na parang gusto nga raw niya na magsimula ng beauty pageant show. Sa narinig ay nagtaka si Yang Sijen pero natuwa rin ito dahil mabuti nga raw na naisip na ng bida ang bagay na iyon at may napili na raw ba ito na magagandang babae para doon. Sinagot siya ng bida na maraming babae nga raw ang kanyang nakikita na magaganda at wala raw ito sa kanilang bansa kung kaya handa raw siya na magbigay ng 1 bilyon para raw sa proyekto na ito. At para raw sa mananalo ay handa raw siya na magbigay ng pera para makagawa ito ng sariling palabas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa narinig ay nasabi na lang ni Yang Sijen na kung ganun raw pala na gusto ng bida na gabayan ang palabas ng personal. Sinagot siya ng bida habang namumula pa na tama nga raw ito dahil gusto raw niya na pamunuan ang mga mangyayari at gusto raw niya na talaga na gawin ang bagay na iyon. Nitong mga nakaraan nga raw ay puno ng panganib pero naayos na raw niya ang lahat kaya naisip raw niya na gawin iyon. Sa kabilang banda ay masaya naman na sumang-ayon si Yang Sijen at makakaasa raw ang bida na gagawin niya ng mahusay ang gusto nito. Sa isip pa nito na hindi na raw talaga tinatago ng bida ang totoong intensyon nito, malinaw na raw sa ngayon na gusto raw talaga ng bida ng sarili nitong harem. Babalik sa bida na napapasabing sa ganung paraan raw ay hindi na raw siya ang lalapit pa sa mga magagandang babae dahil ang mga ito na raw ang lalapit sa kanya at talagang henyo at matalinong nilalang nga raw siya na maisip pa ang ganung bagay. Samantala lilipat ang eksena sa dark web kung saan pinag-uusapan ng mga ito ang pagkamatay ng Bloody Rose kung gano'n na talagang hindi raw normal na tao ang bida at talagang mapanganib raw ito. Ang Bloody Rose raw ay kilala sa talino nito pero mukhang nahulog pa raw ito sa mismo nitong patibong. Dagdag pa ng isa na sa mga nangyayari raw ay kailangan na talaga nila na kumilos para sa bida, marami na raw itong alam sa mga sekreto nila kung kaya dapat mamatay na raw talaga ito. Sa sinabi nito ay agad na ginawa ng dark web ang bagay na iyon kung kaya naglagay sila ng 1 bilyon para sa ulo ng bida at nakalat na raw sa buong mundo ang bagay na iyon kung kaya lahat raw ng assassin sa buong mundo ay handa na napatayin ang bida sa ngayon. Nang nagsaad naman ang isa na hindi naman raw ba na parang sobra ang kanilang ginawa para lang sa isang tao na mapatay. Sinagot siya ng isa na kailangan na raw nila na gawin ang bagay na iyon dahil kapag sinabi nga raw ng bida ang mga sekreto nila sa iba mas malala pa raw ang mangyayari. Sa mga naririnig ay nagsaad ang pinuno na paano raw kaya na gumawa na lang sila ng vote ang mga tao raw na payag sa global kill order na ginawa nila ay itaas na ang kamay ngayon na. Sa narinig ay halos nagtaas ng kamay ang lahat kung kaya nangangahulugan na wala ng pagtatalunan pa dahil ipapatupad na nila ang global kill sa bida. Makikita ang maraming kamay na hawak ang kani-kanilang phone kung saan makikita rin na matagumpay na napatupad ang global kill order sa bida. Kaya laking gulat na lang ng mga ito dahil global kill order nga ang nakasulat na nangangahulugan na hindi normal ang bida para umabot pa sa ganung punto ang dark web para lang rito. Samantala babalik ang eksena sa ating bida na naglalakad nang may tumawag rito na nakakuha ng kanyang atensyon. Nang nagsaad ang babae na tumawag rito na gusto raw ni Delilah na makasama ang bida na kumain at may gusto raw ito na pag-usapan nila ng bida. Sa narinig ay nagtaka na lang ang bida na gusto raw siya na imbitahin ito na kumain. Pagtapos sumama ang bida rito habang sinasabi ng babae sa kanya na ang manager raw ni Delilah ay namatay kung kaya isa rin daw ito sa iniimbestigahan ng mga pulis. At wala nga raw nakilala na ibang tao si Delilah sa lugar kung kaya gusto raw nito na imbitahin ang bida na kumain kung kaya sumakay na raw ang bida sa sasakyan upang makapunta na raw sila sa lugar. Maya-maya ay nakarating na nga ang mga ito sa lugar kung saan kakain ang dalawa. Sa pagpasok nila ay nagsaad si Delilah na masarap nga raw ang mga pagkain sa lugar kung kaya dapat nga raw nasubukan ng bida ang bagay na iyon na agad namang sinang-ayunan ng bida. Pagtapos kinain na nito ang steak na labis kinagulat ni Delilah sa hindi malamang dahilan. Pagtapos nagtanong ito sa bida na hindi raw ba ito natatakot na may nilagay siyang lason sa pagkain nito. Narinig nga raw niya na nakainom ng tubig na may lason ang bida nitong nakaraan lamang. Sinagot siya ng bida na simula pa lang raw ay hindi na raw siya naniniwala na isang assassin si Delilah, ang ginawa raw niya noon ay isa lamang na pagsubok. Dahil nga raw sa narinig niya ang pagkanta nito ay nalaman raw niya na may mabuti itong puso. Sa narinig ay nagtaka na lamang si Delilah na dahil lang raw ba sa pagkanta niya. Sinagot siya ng ating bida na totoo raw nararamdaman raw niya na isa itong babae na gusto ng kalayaan dahil nakakulong sa isang bagay na hindi niya malaman kung ano. Basta iyon raw ang nararamdaman niya. Sa isip pa ng bida na siya raw ay hindi na tinatablan pa ng lason kung kaya hindi na raw siya natatakot pa doon.
Nang nagsaad si Delilah na isang mahusay na lalaki nga raw talaga ang bida at ang tangkang pagpatay nga raw sa bida ay talagang may kinalaman raw siya sa bagay na iyon. Sabay taas ng favorability nito sa 10 kasalukuyan favorability 50 points. Dagdag pa nito na alam raw ba ng bida na may isang madilim na site kung saan maaari na mag-hire ang isang nilalang ng assassin para pumatay. At sigurado raw na may nakalaban ang bida na isang tao kung kaya naglagay raw ito ng bounty para mapatay ang bida. Sinagot siya ng bida na alam na raw niya ang mga bagay na iyon at ang patungkol sa madilim na site na tinutukoy nito. Nang nagsaad pa si Delilah na nung nakaraan raw ay palagi raw siya na inaapi sa kanyang paaralan na umabot pa raw sa punto na gusto na niya na magpakamatay. Sa narinig ay nagtataka na lang ang bida na may nangbubuli raw pala sa babae na ganon kaganda. Nang isang araw raw ay dumating ang kanyang manager, nagpakilala nga raw ito bilang isang pulis, ngunit isa pala itong demonyo na nagbigay sa kanya ng mga pills. Sinabi raw nito na ang pills na iyon ay wala lamang at kailangan niya na ilagay sa inumin ng tao na nangbubuli sa kanya upang hindi na raw ito umulit pa. Pero lason raw pala ang bagay na iyon kung kaya namatay nga raw ang babae na iyon agad-agad pagtapos. Kung alam lang raw niya sana na lason iyon, hindi na raw niya sana ginawa pa na ilagay ang bagay na iyon sa inumin ng kaklase niya. Sa mga narinig ay nagtanong na lang ang bida kung ano raw ba ang dahilan at sinasabi sa kanya ni Delilah ang lahat ng ito. Sa narinig ay nagtaka na lang na nagtanong ang babae na kung ang pagkamatay raw ba ng kanyang manager ay hindi kagagawa ng bida. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.